SMG Word Daily with Father Jason. We are on day 24. Sinong dakila, sinong mapalad, sino ang tunay na baliw? Sabi ng isang kanta. Ito rin ang paratang nila kay Jesus, na babaliw na siya. Nasisiraan na siya ng bait. Hindi nawala sa sarili si Jesus. Siya lubos na nakapaloob sa plano, isipan at kalooban ng kanyang Ama. Kaya't hindi siya maintindihan ng mundong sarado sa Diyos. Nang sabihin ng kanyang mga kamag-anak, nababaliw na siya, hindi iyon paghuhusga kay Jesus. Salamin iyon ng kanilang kakulangan ng pag-unawa. Hindi magulo si Jesus. Hindi siya padalos-dalos. Hindi siya alipin ng kanyang emosyon. Malinaw siya mag-isip. Planado ang kanyang mga kilos. Sa mundong sinasamba ang bilis at tagumpay, ang pag-ibig na marunong maghintay ay isang kahangalan. Sa mundong takot mawalan ng pera o kapangyarihan, ang pag-aalay at paglilingkod ay mapanganib. Sa mundong kontrol, ang sukatan ng katinuan at katalinuhan, ang pagsunod sa Diyos ay isang kabaliwan. Baliktad ang ebanghelyo. Ang inaakalang kabaliwan ng mundo ay karunungan ng langit. Ang labis para sa tao ay sapat para sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin minsan maunawaan si Jesus. Hindi dahil kulang siya sa pag-iisip, kundi ang kanyang pag-iisip ay mas malawak kaysa atin. At tayo ang hindi makaunawa. Kaya ang tanong sa araw na ito ay, naiintindihan mo ba ang plano ng Diyos para sa iyo? Pinipili mo ba ang mga gusto ni Jesus para sa iyo? Kasi pag sumunod ka sa Kanya, maaari ka nilang tawaging abnormal, kakaiba, nababaliw. Ngunit tandaan natin ito, kapag nasa loob tayo ng isip ng Ama, hindi tayo nawawala sa sarili. Sa wakas, natatagpuan natin ang ating mga sarili.